Mga kaibigan, isang mapagpalang araw sa inyo. Halina't pakinggan ang mga sulat, kababalaghan. Mahal kong Temyong, kung nababasa mo to, ibig sabihin wala na ako. Huwag kang magluluksa ng matagal. Masaya ako kung nasan man ako ngayon. Gusto ko lang ikwento sa'yo ang nangyari sa akin bago ako lumisan. Napadpad ako sa isang baryo. Hindi ko alam kung saan ito eksakto. Basta't malayo sa bayan. Naligaw ako habang nagtitinda. Akala ko katapusan ko na. Pero may tumulong sa akin, isang matandang lalaki. Dinala niya ako sa baryo nila. Napakaganda ng baryo, Temyong. Tahimik at payapa. Ang mga tao mababait. Tinanggap nila ako na parang pamilya. Binigyan nila ako ng tirahan at pagkain. Sinabi ko sa kanila na magbabayad ako sa kanila sa abot ng aking makakaya. Pumayag sila at sinabing maaari akong magtinda sa kanilang baryo. Pero may kakaiba sa baryong ito, Temyong. May lihim silang itinatago. Hindi ko alam kung ano, pero nararamdaman ko. Sa gabi, may mga ingay akong naririnig. Mga ungol at halakhak. Nakikita ko rin ang mga anino na nagtatago sa dilim. Isang gabi, sinundan ko ang isa sa mga anino. Nakita ko itong pumasok sa isang bahay. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang babae na nagpapalit anyo. Naging isang malaking ibon. Aswang. Natakot ako, Temyong. Gusto kong tumakas pero huli na. Nakita na nila ako. Hinuli nila ako at dinala sa kanilang pinuno, si Kapitan Barang. Sinabi ni Kapitan Barang na alam na niyang matagal na akong naghihinala. Sinabi niya na hindi nila ako papatayin kung mananahimik ako at makikisama sa kanila. Pumayag ako. Wala akong ibang pagpipilian. Pero hindi ako mapakali, Temyong. Natatakot ako. Gusto kong makaalis sa baryong ito. Kaya sumulat ako sa iyo. Sana matulungan mo ako. Nagmamahal, Aling Ising. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Aswang. Sa panahon ngayon, imposible. Pero kilala ko si Aling Ising. Hindi siya magsisinungaling. Kailangan ko siyang tulungan. Nag-impake ako ng mga gamit ko at nagpaalam sa aking pamilya. Sinabi ko sa kanila na pupunta ako sa malayo para hanapin si Aling Ising. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo. Baka mag-alala sila. Sundan ang ikalawang parte ng sulat, kababalaghan.